Usual na Truth. Ito. Hello and welcome ulit mga kaibigan dito sa Usual na Truth. Ito naman po si Erwin Silva, inyong lingkod. At ngayon naman po mga kaibigan natin naman pong tingnan itong mga kalukuhan naman ni Perez Indy po mga kaibigan. Ito kasing tao to hindi nadadala eh. Maraming mga kasinungalingan mo pinagsasabi. Ito po mga kaibigan, pagkinggan niyo po yung kanyang sinabi tungkol dito naman sa Philippines. At sa mga angels daw po na sabi niya na ng Panginoon, pinapadala ng Panginoon. Ito po, tingnan niyo po yung kanyang pakinggan niyo po ang kanyang mga sinasabi. While I was praying, I saw an angel in the Philippines. And this angel is the angel that protects the water of the Philippines. And I saw this angel stand at the 4 gates. The Philippines have 4 gates. I saw this angel stand at the 4 gates of the Philippines. One of the doors, the door gate of the Philippines is where the sword is. You know, your map is in form of a man that has a sword, that has a knife like this. So where that knife is, at that end is the door, is a gate of the Philippines. Is a gate of the Philippines, and there's an angel there that stands there. An angel of in the water. An angel of the water. That angel lives in the water. It's the angel that God has put there. Now those angels are, God has angels who are in the sky, in the air, and in the water. God has angels everywhere. So I see the other angel of the water is at the back. At the back. Then I see the other angel of the water is all the way to the north. And then I see one at the south. And as I was praying, the angel was saying, we need to also pray for God to make them to calm down the waters. We need to also pray for that there's a lot of disorder in the water. That's why when I was praying, I was hearing that there's a lot of disorder in the water, and there's something preparing against the Philippines in 2026, a water disaster. And so the angel was saying that we need to pray for God to tell them to control the water, to calm the water down. That there's a lot of disorder in the water of the Philippines. So we pray for that. And also, I saw a marine demon, a water demon that has the fish body. This woman, her hair is very long, and her fish body is like purple color. This demon is sitting, and she is the one trying to control the Philippines. There are many of them. They have their meeting usually in Manila, under the water area in Manila. That's where they have their meeting. They also usually have some of their meeting in Bohol. I see some of those demons having. I saw one of the marine demon in Bohol. So I also want us to pray that God should send the angels of the sea, the angels of the water in the Philippines, to go and defeat those marine demons. Let's pray now and say, God, send the angels that control the water in the Philippines to go and defeat the marine demons, to go and defeat the demons that are trying to control the weather in the Philippines, to go and defeat the demons that are trying to control the land of the Philippines, those fallen angels. Okay, meron niyo po mga kaibigan yung kanyang sinasabi, no? At meron naman diyang nakalagay na subtitle kung ano yung sinasabi niya. Nakita niyo po mga kaibigan, meron daw siyang nakikitang disaster sa Philippines na
Marami pong ginagawa yung mga demons demon ano ba yun? Demon monster sa sea. Nami-mention niya pa yung mga Boracay. Nakaka-intriga lang kasi mga kaibigan yung sinabi niya na ang Diyos daw meron daw angel na nilagay doon sa sea, sa water, sa air, sa sky. At yung nakakahibang dito mga kaibigan sa kanyang video, yung Philippines daw, meron daw 4 na gate. Ito talagang taong to, napakasinungaling talaga ng taong to. Nagbabasa ba to ng Bible o nag-i-invent? Ito kasi yung mga sinasabi niya, mga invento lang eh. Merong bang gate yung Philippines na dyan dumadaan yung mga angel? Tingnan natin nga sa Bible kung totoo nga yung sinasabi ng lokong to. Ito mga kaibigan, tingnan natin mga kaibigan. Sabi daw niya ulit, no, yung angel daw ay nagpe-pray para sa atin. Angels are praying to God para daw kalmahin yung mga nangyayari sa water. Mga kakahibang to. Wala ka pong mabasa in the Bible na ang mga angels ay nagpe-pray between man and God. Isa na po yan sa hindi talaga nagbabasa ng Biblia ang taong. At yung mga taong na nakikinig sa taong to na hindi nagbabasa ng Biblia ay talaga mauuto niya. Ito po yung sabi dyan sa 1 Timothy 2:5. For there is one God and one mediator between God and man, and the man Jesus Christ. Ibig sabihin po, si Kristo po ang nagpapamamagitan sa atin at siya po ang nagpe-pray para sa atin. If we are praying to God, Christ also praying for us. That our prayer, no, sana po ay tanggapin ng Panginoon. At ito rin po, no, sino pa ang nagpe-pray para sa atin? Romans 2, Romans 8:26-27. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groaning which cannot be uttered. Yun po. Kasi po tayo po ang taong nagpe-pray, hindi po talagang exact yung pinipray natin. So, ibig sabihin po, malabo po yung prayer natin. Whether you like it or not, tanggapin nyo man o hindi talaga tayo marunong mag-pray. Kaya po yung Holy Spirit po, siya po ang nagtuturo sa atin on how we pray. Kaya po yung Holy Spirit po was also praying for us. Na bago po pumunta kay Christ yung ating prayer, dapat po ayon ay naka-arrange niyo po yung prayer natin doon kasi hindi talaga tayo marunong mag-pray. Paano? Hindi po angels to. Holy Spirit po to ang nag-guide sa atin. Kalukuhan yung mga sinasabi ni Indy na yan. False prophet nga talaga siya. Hindi talaga nagbabasa ng Bible yan. And he that searcheth the heart knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Yun. Holy Spirit din po nagpe-pray para sa atin dito sa lupa papuntang heaven to Jesus Christ, and Jesus Christ was also praying for us to the Father. Hindi po angels. Wala pong angels na nag-pray to God. Ito po yung sinasabi niya na yung angels daw, yung dito daw sa Philippines daw, sa 4 gates in the Philippines, na doon daw dumadaan yung angels. Kalukuhan dito. Ito po, basahin natin sa Genesis 28 verse 12. Nung si Jacob po ay umalis na, pumunta po siya ng Haran. I think that's Paran, no? Doon sa Mesopotamia. Kasi po balak pong patayin siya ni Jacob o ni Esau. Ito po yung sabi niya doon, anong natutulog siya doon sa the land of Luz, sa Canaan. Ito po yung sabi, and he dreamed, and behold, the ladder sit up on the earth, and the top of it reached to heaven, and behold, the angels of God ascending and descending on it. Yun, dito po nakita ni Jacob yung angels, baba at saka pataas doon sa langit. No? Saan nga bang lugar to? Sa Philippines ba to? Sa Philippines ba to nakita ni Jacob? Kalukuhan sila itong sin dito. Ito po, tingnan po natin. And he called the name of that place Bethel. But the name of that city was called Luz at the first. Yun.
Sa Bethel po, doon po yung portal ng mga angel sa Bethel. Doon po sila baba at baba akyat papuntang langit. Hindi sa Philippines. Walang gate sa Philippines kung saan yung mga angels ay lumalabas. Kalokohan kaya to. Pag ikaw po ay prophet, nag-claim ka ng prophet, dapat po yung lahat ng sinasabi mo ay aayon po, papanig po sa Biblia. Hindi po sarili mo lang gawa. Siguro ibang angel yung siguro nakikita niya. Meron daw angel sa water, meron daw angel sa angel sa air, at saka meron ding angel sa, ay, ewan ko eh. Ano ba tong mga kalokohan na sinasabi na praning na tuguro, no? Para tong buang. Kung ano-ano yung mga sinasabi na wala naman sa Biblia. Nasa Bethel po yung portal. Wala po sa Philippines, mga kaibigan, yung mga nagsusubaybay ng itong programa. Kaya po kalokohan tong sinasabi ni Indy. At meron pa siya nakitang demons doon sa sa water, doon sa Boracay. Natatawa na ako sa video ito. Yung woman daw, nakadress daw ng purple, parang sa Revelation 17 naman yata yan eh. Yung woman nakasit in many waters. Kalokohan talaga tong si Indy to. Natatawa talaga ako. Eh wala na. Meron dang woman na yung katawan niya ay isda daw, fish. Ano ba to? Isa ba tong fairy tale? Baka nakita niya si yung sa Little Mermaid. Ano ba no? Praning na siguro yung tao tong to. Kung meron mang disaster na dadating sa ating mundo, mga kaibigan, yung angels po, hindi po nagpe-pray to God para po kalmahin yung mga nangyayari sa ating mundo. Hindi po sila nagpe-pray. Instead po, yung mga angels po ay nagbibigay lang po ng warning sa mga tao. Nagbibigay po sila ng mensahe sa mga tao. Kagaya nito, basahin natin in Daniel 9. And I, si Daniel po, prayed unto the Lord God, my God, and made my confession, and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love Him and to them that keep His commandments. So ano po yung nangyari when Daniel praying to God? Ito po, whilst I was speaking in my prayer, even the man Gabriel, yung angel Gabriel, whom I had seen in the vision that at the beginning, being caused to fly swiftly, touched me about the time of the evening oblation. Ito po ay Daniel 9 verse 20, verse 4, no? 20 and 22. 21 and 22. Ito pong pagkasabi sa 22. And he informed me, yun, nag-i-inform po sila sa mga tao. Hindi po sila nagpe-pray. If meron pong message ang Panginoon na ibinibigay sa tao, hindi po sila nagpe-pray para sa taong yun. They bear that message, no? At ito po yung sinabi niya, and talk with me and said, O Daniel, I am now come forth to give you the skills and understanding. Yun po yung ginagawa ng mga angels. Hindi po sila nagpe-pray for us. Kalukuhan ka, hindi. Napakasinungaling mo. Sana patigilin ka na ng Panginoon sa mga kalokohan ng pinagsasabi mo. Hindi ako nagko-curse sa iyo. I'm not cursing you, hindi. Sana po tumigil ka na sa mga pinagsasabi mo. Ito rin po, noong susunugin ng Panginoon yung Sodoma and Gomorrah, nagpe-pray ba yung angels para sa mga Sodoma and Gomorrah? Hindi. Nagbigay po ng babala doon kay Lot. Ito po, and when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife and thy 2 daughters which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. Yun po. Nagbibigay po ng babala yung mga angels at tumutulong po sa mga righteous pag meron pong sakunang nangyayari. Hindi po sila nagpipray. Sino ba sila para mag-pray to God for us? Parang magmumura na ako sa iyo, hindi. Kaya yun, yung mga taong nangikinig kay hindi, magunos duli naman kayo.
bago kayo makinig at maniwala sa kanya, bakit hindi niyo muna siyasatin yung kanyang mga sinasabi o totoo man o hindi? Para sa akin po, wala po siyang Bible na binibigay. Sabi niya sa mapa lang daw, yun naman kasi yung ginagawa niya palagi. Pag mayroon siyang disaster na nakita, hindi sa Bible pumupunta at bumabasa. Doon siya sa mapa bumabasa. Nandyan pa yung message of God sa mapa. Ano na to eh, nakakainis tong taong to eh. Hindi naman pala word of God yung binabasa niya, mapa, kaya kung ano-ano yung pinagsasabi niya. Kaya po yung nakikita niya ay kahibangan, parang fairy tale. Para bang mythology na merong angel sa water, merong angel sa sky. Sa langit po lahat ng mga angel, hindi po sila hindi po sila naninirahan dito sa lupa. Pumupunta lang po sila dito pag meron pong mensahe yung Panginoon. At yung gate na sinasabi mo sa Philippines, wala dito, sinungaling ka. Nandun po sa Bethel yung gate, yung portal ng mga angels. Kahit huwag ka mag-imbento ng mga salita dyan. Huwag ka mag-imbento ng mga kung ano-ano dyan. Hindi. You are a false prophet. Kasi lahat ng mga sinasabi mo, hindi mo mapapatunayan sa Biblia. Kaya po mga kaibigan, itong nakikinig sa kanya at naniniwala, sana po makabigay ito ng pansin sa inyo na siya pala ay isang false prophet. Ulit po, ito po si Erwin Silva, and you shall know the truth.